So kani i-close lang dayon ni basta mo ni yang backend no na siya table. So kung unsay imong i-delete diri, for example kung na kay ma-delete diri sa table, automatic gud siya ma-delete dito no. So for example kung natay i-select diri nga pangitaon lang na to for example si Iligan kaya naman na siya somewhere ato siyang i-kuan diri no. Ito yung alphabetical. And pangitaon na to nasa column name _2 si Iligan. I think paspas naman makaka-catch up no compared sa medyo techy naman mo karon. Tanaw sa mo gud sa mga training kung na may train nga mga LGU. Dugay sila makakuha no. Kay tuluan pa nimo sila kung saan pag kanang kuan sa ilang computer. Pero I think sa inyo dali ra mo makakuha na. So for example, i-highlight na ko sa Iligan. Naka-highlight siya diri sa table no. Then tanaw na to diri sa map. Naka-highlight po na diri no. Si Iligan. So parehara sa Google Earth ang zoom in zoom out. Pwede rin yung magamit ang roller sa inyong mouse. So kung i-delete na ko diri si Iligan, ma-delete po siya dito sa map no. Then i-deselect lang na to. Na siya i-deselect diri. Anyway, mag-explore rin ninyo. Na i-deselect para mawala ang iyang highlight. So mawala ra no. So i-close na ako niya ko ang table. Muning map. Next nga tong isang symbols no kung asa siya makita. Pwede mo mag-double click diretso, pwede po mag-right click properties dayon no. Again no, pwede mag-double click. Pwede ra po mag-right click dayon properties. Dayon notice nga mo ni yang symbol karon no naka simple fill. Dayon katong gidiscuss na to last time nga pwede mag-qualitative or quantitative nga sequential or sequential or diverging no. Pero kani is wala may relationship ang imong values ani ay imong data kay pangalan naman ni sa mga municipalities. Pwede ra nga qualitative lang no. Qualitative lang na kuan nga symbol. So unsaon siya? Instead nga single symbol siya, imo na tong categorize no. So mo ni ang qualitative nga symbology ang categorized, ang graduated mo ni siya ang quantitative no. So categorized and then magpili ta unsa nga column mo tong gusto ipagawas nga lalahig color. So nakita na to ganina ang column nga naay pangalan sa municipalities kay name _2 nga column. So depende lang nun sa column imong gusto ipakita nga data. And then pwede din ta magpili og kanang color. So dili na single symbol atong butangan nga color kay yata naman gi-categorize no nga maglalahi yang color per municipality. Pili din ta diri no. So kanina siguro spectral dili lang. Ito taglahi na color na medyo kanina rin no. Color ramp nga daghan. Wala may line. So isa ni sa mga limit sa QGIS. Medyo limited siya sa in terms of presentation sa colors. Unlike sa ArcMap, katong commercial nga version, mas daghan siya kapilian na color. Na siya kuan pod kanang pang-categorize yun na color. So pili na siya tag random example lang po niya. No? And then classify lang, then daghan daw kayo. So ito lang i-okay. Daghan kayo magpareho no. Pero anyway, para lang makita ninyo ang changes nara no. So maglalahi ang color per municipality depende no. Kaya syempre sa imong table lahi man gid sila nga data no. So name _2. So lahi color si Aborlan, lahi color si Abra de Ilog, Abulog, Abuyog, Adams. No? So lahi na sila color tanan no. Ana. Pwede ra po dibalik nato sa katong kwan. So kani dinhi na magamit ang inyong kwan no. Kay cartography is both science and art man. So ato lang ibalik nako sa single symbol or no symbol na lang kasi mawala siya no kung no symbol. So single symbol na lang po nako and then balik. Pwede pod nga dili siya colored no. Pwede pod nga outline lang. So dire pwede niyo karon kay solid man siya. So pwede siya nga no brush meaning wala siya color. And then i-apply lang na yan. So pwede ra na no. Plain lang siya na kuan. Pwede po dilisan ng line width dito ra po no. Anything nga gusto niyo ilisan sa colors or sa lines. Properties lang symbology. Then pwede na ako padako ng stroke width or pwede po malahi yung lines sa color lugar no. Apply may mo siyang blue or kaniyang stroke width akong i-increase ang width para mo increase ang iyang kabagon. Pwede ra po no. Anyway, dili na nako ilabtan kanilang no. And then napod sa properties ang labels. So kung gusto niyo nga na-labels ang mga munisipyo for example, so no labels pa man siya karon. So atong i-label ang iyang kuan no. So mapili na pud ta og unsang column
column ang atong i-label. So name underscore 2 gyapon. So depende lang gid no kung sa data, no. So per column or per field mo ng pangalan line sa column, no. Mao imong ipagawas, no, depende sa column. So for example, gusto na ko butangan og label ang municipality nga pangalan, ayun na magawas na yung mga labels, no. So daghan kayo. So zoom in ta sa Iligan, for example, na diri Iligan, no, Mantika, Lugait, Nahawan. So gamay kayong Lugait, no, Mantikaw, ana. So pwede siya, no, ato lang limpyuhan balik ato sa properties, tungkuan lang nga label para kuan. So no labels para limpyo. Ana. So muna siya para sa vector files. Next na to is i-fetch na to ang Google Earth, no. So sa pag-fetch sa Google Earth ato ta sa plugins, kaya wala pa man tayo plugin karon. So another disadvantage or downside po ni siya, or limitation na lang, no. Limitation sa queue, kung nakay gamiton nga tool, imo siya siyang i-fetch nimo sa internet, no, as a plugin sa ArcMap, ana siya tanan, no. So ato ka sa plugins and then manage and install plugins. Mugawas na yun yung iyang pilianan, no. So para makakuha tawag mga base map, for example Google Earth or Google nga satellite nga layer, dali ta magkuha sa plugin, no. Ang pangalan sa plugin nga tong idugang kay Quick Map Services. So type lang, no, type lang mo Quick Map. Mugawas na din ni, no, kanya tong pilion Quick Map Services. Ato din i-click ang install plugin. Install na niya, no, and then kinahanglan og internet para mag-install. So kung na-install na nagigawas diri, no, pwede na din nato i-close ni. So natay Quick Map nga plugin. Pwede po nato siya ma-access diri, no, sa web. So nasa diri, no, si Quick Map. So naay available diri nga base map si OSM or OpenStreetMap. Dayon pwede po ta magdugang diri additional, no. So for example atong i-load si OSM, si Web Quick Map Services, OSM standard, magawas din So kinahanglan kag internet na para mag-load ani mga inani nga base map, no. Pero kung ang imong gusto is vector lang, so pwede ra wala internet. Pero kung mag-load na kag base map, na naka-internet. And then notice nga diri sa tong layers panel nakataas si Municities, no, nasa ilalim si OSM. Kung atong balihon, for example, pwede man nimo ni i-rearrange, no. Imong i-click lang nimong layer, imong i-hold lang, ayaw boy i-drag nimo panaog. So na siya sa ilalim. So dili na siya makita, no. Kaya nagbaylo naman nilang arrangement diri sa layers panel. So dapat na siya sa ilalim. I-drag na po nimo. Ana, no. So ay pa nimo makita. Then kung gusto nimo nga i-off nimo isa ka layer, imo lang ni ikon niya yung checkbox. Ana. So si OpenStreet, ang yung priority yan nga makita is kang roads, kay streets man siya, no. OpenStreet. So kagayan man dito sa Iligan, no. So muning Iligan. By the way, dili na ka magkuan ani, no. Ang sa Google Earth mo gud usahay kay mas queue ang imong map, kay matuyok mo nimo yung cursor, no. Pwede siya nga matuyok siya ang north arrow or pwede nga magtakilid ang imong map diri permi gid siya perfectly horizontal, no. So Iligan diri makita ninyo ang mga dalan. So mo ni siyang OpenStreetMap. Then natong i-uncheck. And then notice diay, no, notice nga nag-overlay sila, no. So meaning kung buto sa nag-overlay, nilapat ang boundaries sa kung asa jud siya dapat, no. Example, mga boundary man ni sa munisipyo, sakto pud siya sa boundary sa OpenStreet. Ang rason ani, pareho sila og coordinate reference system. So ato asa naman ato na ma-check ang kuno? Asa na to ma-check ang coordinate reference system? Ato ka sa properties sa imong layer. Nana siya diri sa information. Kani. So, sa information natin makita diri nga coordinate reference system na diri nakabutang is WGS84. So dapat pareho sila og coordinate reference system para mag-overlay sila, no. Ato po itong i-check si OSM standard, properties, information. Asa ba na makita atong pangitaon? Magtaas-taas pa ni. Oops, tara. WGS84 po diyang geographic information. Geographic reference system or coordinate reference system. So munang maglapat sila, no. So dapat pareho sila, no, coordinate reference system. So next na to kanon is i-load na to si Google Earth. So ato sa ning i-off si OpenStreet para dili kayo bugat sa internet, no. And then para ma-load si Google satellite layer or si Google Earth, mag-search lang ta diri, no.
sa kaning right side dali, right side sa QMS or Quick Map Services. Google lang, bisa Google lang, no? Atong i-search na diri dagan manggawas. So nadiri si Google Maps, pwede nimo i-overlay na pod si Google Satellite. So si Google Earth ang pangalan diri is Google Satellite. So ato lang ning i-add, i-click lang nimong add. Then madugang na din diri si Google Earth, no. So kani. Muna si Google Earth, no. Kung gusto ka nga katong pare sa Google Earth nga daghan kayo og kanang pangalan sa photos na yung mga pangalan sa landmark, dito ka sa Google Satellite nga hybrid kani. Hybrid pwede mong i-add. Which is mo niyang itsura, no, sa Google Earth nga katong na mga pangalan, hybrid yung pangalan, no? Pero kung gusto kang limpyo, kato lang Google Satellite layer kani lang, no? And then sa isaon na nimo ipakita ang base map kay magkuan man siya kanang pag-render o magkinahanglan siya internet, no? Atong lahion ng symbol sa to ang boundaries para makita siya. So symbology, dayon lisa na to something yellowish or white baka. Ito, pwede nimo i-apply sa daan, no? Imong tanawon ay kay mag-okay din kani pwede ra ni, no? And then okay. Okay? So I think mo na rin, no, kon. Dayon ang next ato button is mag-create ta og atuang ako ano. So karon makita ninyo nanatay ready-made daan nga data, no. So ready-made nga data. Pero binuhat na ni siya daan, no. Ato lang ning gi-download dayon. Naay mga people or users nga nagbuhat ani. Sila may nag-gather sa data then naay boundary, no. So atong button next kay magbuhat og atuang nga data, no. So unsa ang pagbuhat sa atuang nga data? Zoom in lang ta diri sa kuno, sample lang nako ni ipakita. So nanapod mo assignment na pod ani later, no. So zoom in ko sa Iligan dapit IIT, pangitanong IIT, maning IIT, no. So this is CSM, this is the engineering building. Dayon mo ni ang gate. So pagbuhat sa kuan kanang bag-o nga data, ang atong mabuhat ani for example sa vector files, tulo naman, no, point line o polygon naman, no. So, ano na tong point? So, saan na ito pagbuhat sa point? Iba ang vector kay V man niyang symbol, no? Add vector. Pero V plus ang nakabutang. Kung mag-create ang bago diri sa GIS, tanan nga symbol nga pang new file or kuan, nasa star, no? So, kung mag-create ka bago nga vector file, V nga na ay asterisk dili the star, no? So, V, new shapefile layer. I think pwede po ka diri sa layer, no? Layer, dayon. Or edit ba to? Dili day, no? Layer. Wala day dira, no? Naragi day diri, no? Ato to sa vector daw. Wala yapon. So kanira jud, no? New shapefile nga layer. So i-click na ng new shapefile nga layer. Then magawas day ni, no? Na dialog box. So butahan mo pangalan. For example, points lang kayo butang, no? Points. Dayon geometry type. Ayun na ni, pwede na ni ang system dianan na ninyo, no, as default. Then geometry type, buta na to, pwede na tayo pilihan diri point, multi-point, line string or polygon. So since point lang atong buhaton karon, first unahon na to. Point lang imong geometry type, dayon as is lang ang kaning WGS 84, no? Kay dili man kinahanglan og kay ang point location lang man imong gusto, no? So WGS 84 okay na ni, no? By the way, ang unit aning WGS 84 naka-degrees ni siya, no? So, kung positioning lang, mong kinahanglan, which is mura na ang kinahanglan mo sa points, ni mga kinahanglan og length or area. So, pwede na ni, no? Bisag degrees ang imong unit. And then, kaning new field, kung gusto ni mo nga na kay ang iha magong kanang, atong balik ko na. For example, kaning sa municipies, na makaidagan kayo columns, no? Pero kung magbuhat kag imuha nga shape, or shapefile, ang default running nga column yun is isa lang, no? Kanilang ID. And then later on, pwede ra ka makagdugang og kanang additional na columns. Kani gidugang ra nila, no? Pero sa pag-create yun sa shapefile, isa ra yun ni ka-column na dire, no? Which is kaning ID, no? So, same gyapon dire, kung mag-create bago nga polygon, matano pangalan balik, points, and geometry type is point. Kaning new field, ang yang default nga column pod is ID ra gyud, no? So kung butangan ako siya, kung magdugang ko daan og additional nga pangalan,
Butang ako name. Name sa, for example, akong gusto man karon is map na ko mga buildings. So, butang ako name of building. Ana, no? Wait, tapos na siya maximum lang nga number. Or name na lang, no? Name na lang akong butang. Dahil kung characters yung may butang, like for example, gusto kang mag-type of text, pangalan sa mga kuwan is text lang siya, no? Kung naki-data, like for example, population or kuwan sa ba, so, i-integer ni mo. Then, kung na-decimal, katapong decimal, no? Dahil pila ka characters, ang imong masulat, so 80 lang ako yung butang. Dahil i-add field din ako, no? Pag add field, na siya duha ka columns, no? And then, okay lang din ako. Oops, i-save siya din ako niya, no? So, points na nabutang ng pangalan, then asan ako nga folder ibutang. Dili siya sa GIS files. Pwede ako mag-create diri og sample na lang nga folder. Sample. Then, nira ni siya ma-save, no? Sa sample nga folder. And then, save. So, nana siya diri, no? GIS files, sample, then points.shp. Then, okay na din. Dayon, madugang na din siya diri sa mga layers. Pero wala pa ni siya sulod, no? Imong tanaw ng attribute table, wala pa ni siya sulod. Pero na siya column daan nga ID og name. Kay ato man ning gibuhat nganina, no? Yang default nga ID, dayon ato siyang gidugangan og name. Pwede pud na magdugang diri column, no? Kung gusto mo magdugang column, na diri na additional na column, i-edit sa ani. Click nimo ng pencil, no, to activate the edit. Na din siya additional column diri, no? New field. Pero later na, no? So, nanatay default na columns. For example, unahon ako si engineering, no? So, sa pagdugang og kuan, i-turn on na tong editing mode. So, right-click sa points, na din toggle editing diri, no? Toggle editing, i-click na nato. Dahil ma-activate na din ni diri, no? For example, pwede po nga diretso ra diri, pero pag diretso mo gud nimo diri, dili siya specific kung saan nga layer imong i-edit. Ano, no? So, kanilang points matong gusto i-edit, kaya gusto na to siya ibutangan og points. Toggle editing, right-click, toggle editing dayon, then ma-activate din eh. Na din diri add point. So, maglalahi ni siya nga icon, no? Depende kung line or polygon ang imong gusto i-add. Karon kay point man natong gibuhat nga layer. So, point pa na nakabutang diri, add point feature. So, i-click lang nato ng point feature. Ani dayon ta sa to ang map. So, for example, kani, this is COE. So, butang na siya, that is feature 1. Ganyan pangalan kay COE. Okay. Dire din ta sa CSM, left click na pod. Then that's feature 2. Dayon CSM. Dayon kani is SEBA. So left click, dayon feature 3. Kani is SEBA. Ano, no? No? Dali ra kayo. And then imo lang din i-save. So, pwede nga i-click nimo ni diretso ang save layer edits. Pwede pod nga i-off nimo ang editing. Pangutanon na pud kana niya kung i-save ni mo dili. So, kung i-off na ko ni, kana, no? Do you want to save the changes? Save, kana. So, nana ko tulo ka points kayo na. Di lang kayo siya maklaro. So, akong usabon niya properties. Adto ko sa symbology. Simple marker. Ako siyang ilahi ang color. Ako na lang siguro yellow. And then, okay, then ako siyang dakaan siguro, no? So, ang size, kaya naka 2 na yung size, ako yung increase. May muna akong 5, for example, no? Then, di ko ganahan sa color, ako na yung sabon, para marag yellow nga light, para kita tayo. Ana. Suman din akong points, tulo ka bok. Ana. Okay, kung line pod, dito pod ka sa new shapefile gyapon, pero lines na po itong bato, no? So, ito sa folder, kung asa na ito i-save, sa points mo lang ganina, lines na po karon, no? And then, save. And then, ang itong geometry type, line na po, no? Line string. And then, okay lang sana ko ni, kabana balang, kung mahudugang mo ko, ano, name. So, kadri sa iyang kuan, WGS84, si WGS84, iyang unit ani is degrees, kung makita ninyo, no, naka-degrees tanan diri. But kung gusto mo mag-map og lines or polygons, usually ang atong after na is maka-compute din ta later og length or distance. So, dapat naka-meters ang atong unit. So, para naka-meters atong unit, i-change na to siya, ang atong coordinate reference system into UTM-51N.
So, or universal transverse mercator. So anyway, ato lang na iko ano. Kani magong UTM, naka meters niya ang unit, then gi-divide niya ang tibuok globe into 60 equal nga zones. Dayon ang Philippines na siya sa 50 o 51. Dayon Northern Hemisphere. So munang UTM 51N. Ang 50 lang is katong mga area sa Palawan. Then ang the rest kay sunod man ano kay 60 equal parts man or zones. So ang 50-51 nada ang Philippines. So Palawan nga mga area nasa sa 50, then kita din dire Iligan, Cagayan nata sa 51. Zone 51 Northern Hemisphere or Zone 51 51N no? Northern Hemisphere. So diri na to na siya makita sa projected. So tanan nga projected nga coordinate reference system naka-linear ni siya nga units, naka meters or feet na. Then ang geographic muna sila naka angular or naka degrees. So ito sa projected, ato lang na ikon yung arrow dira no para manaog. Dayon pangita na to sa UTM. Try na to og type dire. UTM 51 magawas ra no. WGS 84 UTM 51N kani. So muna tong pilion. Pwede po na to siya butang as favorites. Dili na siya pwede. Pilihan sa nato siya. So, i-type lang, no? UTM 51, magawas na ni. So, WGS 84, UTM 51N. Click na, okay. And then, muna din yung magawas na rin, no? And then, okay na din. Pag i-okay, right-click na po, dayon edit. Pwede na din ito mag-digitize. So, same na sa Google Earth. Left-click lang. So, edit, then, magawas dire is, na siya, no? Add line feature na, dili na point. So, magkuhan ko, no? Magdugang ko. So, this is, kung lang ni left-click. Paririgya po sa katang gibuhat ninyo sa Google Earth. Then, right-click lang din ang last nga point. Right-click ang last nga point. Magawas na siya. So, this is line 1. Dayon. Dari na po kong dalan. Right-click dayon para magawas ni. Dayon. Tulo lang akong bato, no? Dari po ko opposite. Right-click din. Then, line 3. So, para maklaro na po siya, ako sa siyang i-save, no? Para maklaro yung lines, ako na po siyang ilisa, no? Yellow yapon. Kani. And then, ako i-increase yung size, mga 2. Ana. So, muna akong lines. Sa polygon, same ra gyapon siya, no? Same ra gyapon siya og process. Like, matog gyapon ka dito sa V, then instead nga kuan, polygon na po daw bato, no? Polygons. Then instead nga line karon, akong geometry type polygon na. Same na gyapon ako ang kanang kuan sa line 51N gyapon. And then okay. Dayon right click, toggle editing, dayon add polygon feature. Trace ako na ko ang isa ka building kana. Dayon right click ang last para mabalik mo gawas ni. Actually dili ang last may right click, no. Mag-click sa kag isa then right click din para ma-record ni mo siya as feature. So kani is rectangle mo 1 2 3 4. Right click. Gawas na siya. Ana. Dayon last kay kani for example kanina lang 3 na, pwede na ako ganun, no? Yung symbol. So, save siya na ko siya. Save. Then, sabon na ko yung symbol. Dari, ako yung yellow gyapon siguro. Para, puro yellow itong gibuhat. Kana lang, no? Ang urgent karon nga itong pwede ma-discuss. Napadahintay katong georeferencing, lahat na ba itong activity na ito? Katong georeferencing, and then, kani digitizing naman no? How to get, actually, dagan na itong na-take up karon akong sa training pa lang. Kaya nag-quick map services na ta, dahil nag-digitize, working with tables. Kamu na mag-explore aning tables, no? Kani, live man Kani, for example, no? So, mag-create mo sa inyong assignment, just to give you an idea. Pabuhatan na po muna ako og kanang vector files.
nga points, lines, of polygons. Pwede ra nga kuan lang. Dili na, no? Dili na pareho sa inyong Google Earth. Kaya actually, inyong Google Earth, pwede rin ninyo madugang diri, no? Kung mag-add vector ka diri, add vector, ang KML ba yan, no? Kung inyong madumduman dito sa itong discussion, ang KML kay vector file na siya. So, pwede rin ninyo ma-add diri, diretso, no? Kung inyong i-abri diri na, siya KML diri, no? Google Earth is a KML file. So, na diri, no? Keyhole markup language. So, pwede ninyo actually i-open ang inyong gibuhat na KML files last time. Pwede ninyo i-open diri. Keyhole markup language, maka-open na siya, no? So, kung inyong gibuhat, pwede ninyo i-tanawon diri. Pwede ninyo i-check diri. Okay? Dayon, nalang ko ipakita sa inyong account sa Google Earth. I think, wala. Kaya na ko ni siya na kuhan. Pero kung mag-save mo og kanang figure lugar sa kanang Google Earth, make sure ninyo nga dapat perfectly flat siya, no? Sa good may nani inyong map ba? Matakilid siya, no? So pag save ninyo sa inyong image, medyo nakatakilid din yung map. So dapat naka-perfectly horizontal mo siya dapat, no? Para usabon ni, ipindot lang ninyo ang R radio sa inyong keyboard, R. So i-click ninyo daan sa map, dayon R. So automatic siya na, no? Mas straight siya. Usay pud kay murag matuyok ninyo inyong matuyok siya. So kung ituplok ninyo yung R, automatic na siya mo balik siya pagka north, no? Ano yung north dress gilid. Kasi matuyok mo na, no? So ituplok lang ninyo yung R, balik na siya, no? And then ang katong street map nga tong giingon last time or street view, ano na to siya, no, ni tao. Tani mo dira sa asa lang. And then ma-open na yung street view na yan. Uy, nanaday 3D ang Robinsons, so. Ay, dili Robinsons. Street map na din eh. So, asaw ni dapit. Sumita ka dre. Tambakan, masiro ni, no? Tambakan ba eh. Then, kung gusto mong exit na, no? Ito na tanaw ng Robinsons, eh, kung nanabay siya yung map. Ay, 3D. Robinsons kay kaniman. Wala pa siya 3D. Wala siya 3D. Ang Gaisano lang na 3D, no? Ay, ito na ng Gaisano. Gaisano. Nadiri ang Gaisano. Kanino? Muning Gaisano ba? Sakto? Ay, dili. Check na kung 3D buildings. Dapat ni magawas ng Gaisano diri. Tara, no? Si Gaisano lang naka 3D. Kanino? Sa naka 3D si Gaisano. Sinadre si Norwin karon may nagpan. So siya ra naka 3D, no? Ang uban wala na. Ako yan check. Ako ning gina-uncheck diri akong mga layers sa Google Earth para dili kayo bugat pag-render. Pero maka street view ta, no, sa Robinsons. Ini, no? So morning time magikuha picture ang naga Jollibee, no? Bago man eh. Wala pa diri ang McDo ba? McDo ni diri, no? So wala pa siya na update. McDo dayon kini, no? Kaning open diri murag McDo man siya supposedly. Next Jollibee. So pa siya na update. Kung gusto niyo makita ang kanang update bitaw niya sa kuan. Hindi na siya balik. Naka-ground view pa ko. Gusto niyo makita ang update, na siya history diri sa Google Earth. Kung gusto mo mag-historical nga study ba. So, i-click lang niyo murag orasan diri. Then, pwede niyo i-browse, no? Tanawon niyo katong time nga wala pang 2004, wala pang wala pang Robinsons, wala pa yapon. Sabutan pa ni diri, no? Kung tanawon niyo. 2009, then 2012, kamulo na gina-develop. Dayon, wala na po. 2015, 2018, nanadyo siya, no? Kita na. 2017, depende sa internet. 2019, then 2021, hapit na siya mauman gitanan. 2024, nanadyo di ang parking, ano. So, ana. Okay. So, may questions? May questions? So,
same rin nga po ng same rin nga po ng inyong activity. Magbuhat mo vector files, point, polygon, or line. Sa queue na ta karon, no? Dili na ta sa Google Earth. And then, lahi na po nga lugar. Lahi na po nga lugar. Pwede nga same topic lang sa katong inyong gibuhat nga report. Pero lahi na po siya nga area. Para dili mo balik ang inyong gibuhat. Okay? So, questions. Muna siyang zoning sa Universal Transverse Mercator or UTM. So, Philippines is not really somewhere na siya sa 50 o 51 Northern Hemisphere. So, ang Palawan ang nabilong sa 50, zone 50. Dayon, the rest of the Philippines naka 51. So, nata sa zone 51 and ang Iligan, no? Nata dira.